Ang dami kong nare-receive na mga tanong na kung magto-tourist visa ba ako or kung mag-student visa ba ako papunta ng Spain, makakahanap ba ako ng trabaho, anong mangyayari sa akin, made-deport ba ako, magkakaroon ba ako ng penalty, no? Ito yung mga basic na questions na nakukuha natin sa ating mga followers at yan ang ating pag-uusapan ngayong sa video na 'to. At the same time, pag-uusapan din natin yung mga part-time jobs, no? Welcome sa aking channel, Nathaniel Travels. At meron akong i-share sa inyo guys. Meron tayo ditong gift. Itong box na to. Tinanggal ko na siya dun sa kanyang packaging. Galing ito sa aking private class. At mamaya i-share ko kung anong laman ng box na to. Ito yung aking part-time dito sa Madrid. Meron siyang kasamang ang tawag nito, chocolate. Ayan. At ang ganda ng kanyang decor. Yan. So, inopen ko na 'to kasi ang tradition nila dito sa Espanya or yung kanilang parang, paniniwala, kung binigyan ka ng regalo ng isang Espanyol, dapat mong i-open yung regalo sa harapan nila. Kasi 'pag hindi mo, inopen yung regalo sa harapan nila, parang, you are rude, 'no? Parang hindi siya maganda. So, inopen ko na dun, okey? Ayun nga, sa aking Facebook at saka sa aking, YouTube, maraming nagtatanong 'no. Kasi, sa totoo lang, walang direct hire papuntang, Espanya. Kahit na mag-check pa kayo sa website ng POEA, siguro kung meron man, sobrang bibihira 'no. Unlike yung ibang bansa, halimbawa Poland, Croatia, Hungary, meron silang may agreement kasi yung gobyerno nila at saka, gobyerno ng Pilipinas. So, makikita mo 'yan sa POEA website na talagang may hiring sa kanilang bansa. Pero sa Espanya, wala, 'no? Wala sa ngayon, 'no? Sana magkaroon, in the future. Pero sobrang dami pa ring Pilipino ang gustong pumunta dito sa Spain kasi maraming benefits. Puwede kang, mag-apply ng nationality, puwede kang mag-earn ng Spanish passport, at puwede mong makuha yung iyong mga family members, 'no, yung kapamilya mo, anak mo, ganyan, nanay mo or tatay mo. Maganda yung healthcare dito, maganda ang education, so puwedeng mag-aral yung mga bata dito. Kaya naman siguro maraming gustong pumunta dito sa, Spain 'no, para magtrabaho. And marami din naman talagang mga Pilipino dito, buong Espanya. Sa tingin ko tayo yung pangalawa na Asian country na may pinakamaraming mga imigrante dito sa Spain. Ang number one ay ang China 'no, kasi sobrang dami talaga nila. So, since walang direct hire, paano, nakakapasok ng Spain ang ating mga kababayan kung walang direct hire? Ang ginagawa po ng karamihan ay nagko-cross country. Yung iba meron silang pumapasok na meron silang hawak na tourist visa at saka student visa. Yun yung pinaka-common na, way para makapasok ang mga Pilipino dito sa Espanya. Ngayon, ang una siguro nating pag-usapan is tourist visa, 'no? Ang lagi kong nare-receive na comment or question, kung papasok ako sa Espanya na meron akong tourist visa, makakahanap ba ako ng work? Ayun. Sa tingin ko, based sa, pagkakaalam ko, sa experience na din at saka yung mga nakilala ko 'no, na mga Pinoy na nandito na sa Spain, kapag ikaw ay babae, mas madaling maghanap kahit na tourist visa yung hawak mo, pero kung ikaw ay isang lalaki, medyo pahirapan siya. Bakit? Kailangan nating himay-himayin 'yan 'no, bakit? Kung ikaw ay isang babae, saan ka ba puwedeng magtrabaho? 'Pag skilled job, office, kumpanya, restaurant, hotel, mahirap. Dahil kung ang hawak mo ay tourist visa, etong mga kumpanya na 'to or yeah, mga hotel, ganyan, ang hinahanap talaga nila is meron ka ng papel or meron ka ng, work, permit or work visa. Ngayon kung tourist ang hawak mo, more or less hindi ka nila i-hire. So, etong mga babae na ating mga kababayan, mga Pinay, ang puwedeng puntahan ninyo ay sa bahay or domestic helper 'no, kasambahay, katulong. Um, Bakit? Kasi karamihan parang under the table yung usapan 'no. Lalong-lalo na kung meron kayong kakilala tapos ni-refer kayo. So, gano'n ang mangyayari, ayan. Um,
usapan na lang gano'n. Normally hindi, wala pang kontrata, 'pag tourist visa ang hawak mo or 'pag nag-cross country ka or kahit na may student visa ka, hindi ka nila puwedeng bigyan ng kontrata kasi paano ba? Or let's say tourist visa or student visa, hindi mo rin kasi siya puwedeng i-convert agad-agad, yung tourist or student visa. Mag-aantay ka talaga ng 2 years. Yun yung, time frame ninyo 'no, para magkaroon kayo ng legal residency dito kung halimbawa na pumasok kayo ng tourist or student visa, ayan. Naguguluhan na ba kayo? Puwede kayong pumunta sa aking comment section para kung meron kayong question diyan. So again, kung meron kayong tourist, student visa or wala kayong work permit, ang talagang pupuntahan ninyo is sa bahay or kasambahay, katulong. 'No, kasi ano lang 'yan, verbal lang 'yan, Pero risky siya kasi, since wala kayong kontrata, for example, puwedeng yung amo niyo is baratin kayo, parang nangyayari naman talaga 'to 'no. Hindi lang naman sa mga Pinoy kundi kahit yung sa mga ibang lahi, binabarat. So let's say for example yung minimum salary ngayon as of this time 'no na nire-record ko 'tong video na 'to, €1,184 every month 'pag 14 payments. 14 payments, 14 pagas 'no. Pero 'pag 12 payments, 1,300 something 'no, yun yung minimum. Pero may proposal kasi ngayon na puwede bang taasan kasi sobrang mahal na ang lahat-lahat. Nagmahal na ang lahat-lahat. So, ang mangyayari ano, mga ating mga viewers, magtitiis kayo ng 2 taon kasi wala kayong, anong tawag dito, undocumented kayo or irregular irregular yung status ninyo. So, dun sa loob ng 2 taon na 'to, hindi ka puwedeng lumabas ng Spain, hindi ka puwedeng mag-plane. Kasi once na nag-plane ka or lumabas, made-detect yun ng system, baka magkaroon ka pa ng penalty or baka may worse pa na puwedeng mangyari sa'yo. So, ang recommended diyan or ang ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino 'no, mga Pinay, nag-i-stay sila doon sa Spain 'no, ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, nag-a-apply sila ng, Araygo. So, yung Araygo kasi medyo may mga requirements din 'yan 'no, isa yon yung kontrata. Habang inaantay mo yung papers, dapat nandito ka muna sa Spain. 'Pag once na na-approve yun, magkakaroon ka na ng resident card. So, magkakaroon ka ng, TIE o yung tarjeta, identifikasyon ekstranhera ata o extranjería 'no, card or resident card. 'Pag nagkaroon ka na ng resident card, ang alam ko, puwede ka ng lumabas ng, puwede ka ng bumalik ng Pilipinas at bumalik din dito 'no. Puwede kang mag-travel sa Europe. Tapos, alam ko puwede mo na rin kunin ang pamilya mo 'pag meron ka ng, card. Pero may mga requirements 'yan. Unang-una dapat yung apartment nakapangalan sa'yo, itong piso 'no, nakapangalan sa'yo. So, meron ding sinusunod 'yan. So, kung titignan natin, napakaganda yung programa ng Spain dahil kahit na pumasok ka dito ng undocumented or student visa or whatever yung hawak mo, binibigyan ka pa rin nila ng chance na ma-integrate at magkaroon ng legal na status pagkatapos ng 2 taon, ayan. Kaya siguro ang daming mga Pilipino na gustong pumasok dito dahil, maganda yung law ng, Espanya, para sa mga imigrante na katulad natin 'no. Ngayon siguro maaaring ang tanong ninyo is halimbawa nandito ako sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Middle East, at kung saan pa man 'no, outside na wala kayong Schengen visa, na wala kayo sa EU, paano ako makakapasok ng Spain? Ayan, may agency ba, something like that. Ako personally, wala akong nire-recommend na agency. Kung mag-apply ka ng tourist visa, hanapin ninyo yung pinakamalapit na consulate doon sa kung nasaan man kayo ngayon at doon kayo mag-apply ng tourist visa. Ngayon sa pag-a-apply naman ng tourist visa hindi siya gano'n kadali kasi nga, ang Schengen visa ay isa sa pinakamahirap na kunin 'no, bilang isang Pilipino, bilang isang may hawak ng Philippine passport, mahirap kumuha ng Schengen visa. Titignan ni consulate kung ano ba talaga yung purpose mo, bakit ka pupunta ng Spain. Siyempre i avoid nila na mag-TNT ka
or something like that. So, dapat, mai-provide mo, ma-justify mo na pupunta ako ng Spain para halimbawa kung mag-a-apply ka ng tourist visa na mag-travel talaga, ganyan. Marami na tayong mga scenarios yan guys. Halimbawa, meron tayong mga na-encounter na palang galing sila ng Middle East, tapos isinama sila ng kanilang mga amo dito sa Spain, tapos nagpaiwan sila dito, naganap ng trabaho. So sa tingin ko ngayon naman sa punto ng video na 'to naiintindihan niyo kung paano pumasok ng Spain at kung ano yung mangyayari sa'yo 'no. Isa-summarize ulit natin 'no, ire-recap lang natin. Pagpasok mo ng Spain na meron kang student or, student visa, um, permit dito sa EU or tourist visa, mag-aantay ka ng 2 taon, maghanap ka ng amo or kumpanya na pipirma sa'yo at bibigyan ka ng kontrata, mag-a-apply ka ng Arrigo. 'Pag nakuha mo na yung card mo, 'pag na-approve yung Arrigo mo at nakakuha ka ng card mo, legal ka na sa Spain. So yun yung proseso. Eto lang naman is yung sa personal nating pananaw, mga experience natin, yung iba naman is, available naman siya sa Google 'no, since hindi naman tayo, abogado or something like that. Pero like, guide ito para sa ating mga kababayan na gusto talagang pumasok sa Spain. Eto lang naman is yung nangyayari 'no, dito sa, Spain. And kaya nga meron ding program ang Spanish government dahil alam naman nila na merong mga undocumented or walang mga legal work permit na nandito na sa Spain. Aware sila diyan. It's impossible, 'no. Maraming nagtatanong din, risky ba siya, made-deport ba ako, may hulian ba na nagaganap? Um, Anong tawag nito, mabibilanggo ba ako, ganyan. Sa tingin ko sa ngayon kung ang nangyayari kasi sa Spain is, sa tingin ko walang deportation na nangyayari. Kung meron man, napaka-isolated 'yon. Alam ko kung halimbawa na, nag-work ka sa isang restaurant, kasi 'pag sa restaurant guys, minsan yung mga pulis nagra-random check sila. Pumapasok sila sa mga restaurant na walang abiso. Kasi, right naman nila yun, eh. So kung halimbawa na na-timingan ka na nagtatrabaho tapos wala kang, work permit or something, yung amo mo magmumulta, yung company, at ikaw may consequences. Yung consequences hindi ko alam kung anong puwede nilang ibigay sa'yo, pero based sa mga narinig ko puwede kang, parang magmulta. Siguro, hmm, I'm not sure kung worse na siguro yung deportation diyan. Pero so far wala pa naman akong narinig about deportation or something. So, doon sa 2 years na yon as long as na wala kang gagawin na hindi maganda, is makakapagtrabaho ka, makakapagpadala ka sa pamilya mo sa Pilipinas, at okey naman yung status mo dito sa, Spain. And then after 2 years, yun nga, magiging legal ka if ma-approve yung Arrigo mo 'no. So basically yun yung nangyayari. Kahit na mag-cross country ka pa, na galing ka ng Poland or Croatia, ganun pa din yung pathway, ganun yung mangyayari sa'yo after 2 years mag-a-apply ka ng Arrigo. Meron yung mga nagtatanong na halimbawa meron na silang mga valid na work permit or ang tawag dun TRC 'no, na galing ng Poland or Hungary or any country sa Schengen or Malta ganyan. Hindi valid yung work permit ninyo pagpasok niyo ng Spain. So yung status ninyo is para ka rin lang na may tourist visa or student visa um, na kailangan mong mag-apply after 2 years, okay? Ang kagandahan lang 'pag meron kang student visa, allowed ka na mag-work ng 40 hours every week. Pero yung company mo or yung amo mo mag-a-apply siya ng permit para sa'yo, ayan. Pero sa nangyari kasi ngayon dito sa Spain, yung iba, minsan hindi na, eh, na anong tawag nito, kasi ano lang siya, eh, verbal ba, wala namang kontrata. Kaso nga lang kung halimbawa na dapat ang ibabayad nila sa'yo is €15 per hour, magiging €10 na lang, ayan. Marami akong nakikita din ng mga vlog sa Facebook lalong-lalo na, na tumatanggap sila ng mga part-time na, maglinis ng bahay or magbantay ng bata or mag-alaga ng matanda na
kahit mababa yung binibigay sa kanila, tinatanggap nila kasi nga wala silang papel at, ano ba, wala na sigurong choice. Yun na siguro yung kanilang alam mo yun, kasi pera din siya, eh. Kung halimbawa, siguro dapat ang bayad sa'yo 15 kada oras, tapos 10 ang binigay sa'yo, alangan namang hihindi ka pa na wala kang right permit, wala kang work permit, tapos kailangan mo ng pera 'no. Kasi siyempre, lalong-lalo na kung meron kang binabayaran na apartment every month 'no, buwan-buwan, bibili ka ng pagkain mo, magluluto or, kailangang mag-load ka 'no, para sa internet mo tapos, ano pa ba yung mga personal na kailangan mo pampaganda or ano 'di ba, panood ng sine or, pang-restaurant mo. So, kailangan mong gumastos, wala kang choice. Yun talaga yung risky guys, yun yung risk, yun yung negative side ng pagpasok mo dito is naka-tourist visa ka, wala kang right permit, wala kang choice. Kung magkano yung bigay nila sa'yo parang yun na lang yun 'no. So yun yung karamihang ginagawa or, mga trabaho ng mga kababayan natin dito, siguro 90% naglilinis ng bahay, ayan. Puwede sigurong bahay or farm or company, ganyan. Pero yun nga, 'pag office kasi kailangan nila ng work permit. Ngayon, ibalik natin 'no, pagkatapos ng 2 taon kung halimbawa na na-approve ka dun sa Arrigo at nagkaroon ka ng papel, doon ka na puwedeng parang mag-demand. Hindi naman sa, "Okey maganda ako dapat ganito yung payment," 'no. Siyempre meron ka ng right, lalo-lalo na kung meron kang contract. Um, kung halimbawa na napunta kayo sa mga maliliit na munisipyo or pueblos, mas maraming opportunity. Maraming ding mga available na trabaho, online. Maraming mga website na puwede kayong mag-apply doon. Meron akong kakilala, isa kong housemate dati 'no, do'n sa munisipyo kasi namin maliit lang siya. So, parang feel ko mas may demand pagdating sa trabaho. So, puwede kang mag-work, depende rin kung anong meron ka 'no, yung qualifications, ganyan. Puwede kang maging caregiver kasi nga may papel ka na. Pero dapat medyo marunong ka ng konting Espanyol 'yan. Puwede ka rin mag-aral pala dito sa Spain. Tapos puwede kang mag-apply sa mga factory kung meron ka ng papel pagkatapos ng 2 years, okey. Um, marami diyan, eh, mga factory paggawaan ng kung ano-ano, mga gamit sa bahay or mga, tagaliniis ng mga manok, taga-repack ng mga manok, ganyan. Eh, yung munisipyo kasi namin merong industrial zone, so meron ditong mga, paggawaan ng factory, o malalaki siya. So, siguro maganda rin kung meron kang kakilala, makipag-friends ka, hindi lang sa mga Pilipino kahit sa mga ibang lahi. Kasi kung halimbawa na meron silang alam na bakanteng trabaho, ire-refer ka nila, "Oh, ganito, may bakante dito," ganyan. Ganyan ang nangyayari dito. So, dapat maging friendly ka din, kumbaga kung para sa'kin kung mas malaki yung circle mo, mas marami kang kakilala, magkakaroon ka ng mas maraming chance na makakuha ng magandang trabaho. Yung ibang mga kasambahay dito, kung halimbawa meron silang, 6 hours ng pang-umaga, puwede silang kumuha ng pangalawa or pangatlang trabaho na panghapon, as long as na kaya ng katawan mo. Kung halimbawa yung pang-umaga mo is like monthly yung bayad sa'yo, tapos yung mga part-time mo is puwedeng, hourly or kada oras yung bayad, ganyan. As long as na kaya mo. Siguro depende 'yan sa pangangailangan ng isang tao 'no, pero yung iba kasi kahit Sabado or Linggo, puwede rin silang mag-part-time, ganyan. Maglinis ng bahay, ganyan, magplantsa, maglaba, mag-alaga ng mga animals or mag-alaga ng mga bata, ganyan. So eto yung ating gift, bubuksan ka natin 'tong ating gift. Titignan natin kung anong laman sa loob. Habang ino-open nila 'to, ayun nga, habang ino-open ko 'to, nagpa-part-time din ako dito sa Spain. Nagtuturo ako ng English. So nagtu-tutor ako diyan. Tapos, ang bayad kasi normally dapat mga €20 ganyan.
Pero ako nga mga €15 kinukuha ko na siya, okey lang din naman. Anyways, ayan napaka-sweet nila, ito nga yung chocolate na binigay nila. Everytime kasi na Christmas or ganyan binibigyan nila ako ng something, okey. Eto na yung box, naka-open na siya, anong meron dito? So, unang-una is panglalaki 'to, ayan. Okey. So, merong 4 na items dito, guys. Okey, so 'tong una is ano kaya 'to? Eto yung una, pabango ata 'to. Pabango nga. Mabango siya. Pero actually hindi ako mahilig sa pabango, ayan. So, eto yung una, pabango. Etong pangalawa is ano kaya 'to? Eto is shower gel, ayan. Okey, 75 ml na shower gel, puwede na rin. Parang maganda siya for ano, for travel 'pag nagbibiyahe. And then etong pangatlo, napakabait naman nila. Palagi nila akong binibigyan 'pag eto binigay nila sa ano, Three Kings. Eto naman is, deodorant. Deodorant naman. Baka nabahuan na sila sa akin, charot lang. And then itong pang-apat is, parang bet ko 'to. Wow. Wait lang, ano 'to, lagayan ng pera? Okey. Paano kaya 'to? Lagayan ng pera, guys. Ayan, dito nilalagay, pero bakit ano siya, metal? Okey, lagayan daw siya ng pera, eh. Maletero, parang ganyan yung pangalan niya. Okey, kailangan ko siyang i-check kung paano 'to nagwo-work. Bakit kaya may gano'n? Parang mukha siyang ano, anong tawag nun, lighter, something. Anyway, lagayan ng pera. So, nilalagay yung pera dito sa loob. Bakit ganito, metal? Puwedeng maglagay dito ng mga credit cards or any card siguro, ayan. Ayan, tama nga, eto. Puwedeng maglagay. Okay, anyways, maraming maraming salamat sa kanila. Ayun, sobrang bait nila. Dito kasi sa Spain 'pag halimbawa pala 'no, para sa mga kung halimbawa gusto niyong maghanap ng work or mag-part-time, isang tip ko is kung halimbawa maganda yung service mo or yung trabaho mo dun sa isang pamilya, mataas yung tendency na i-recommend ka nila sa mga kakilala nila. Marami na akong, na-encounter ng mga Pinoy na gano'n yung nangyari. Halimbawa, si Juana nagwo-work kay ganito, yung kapatid niya is naghahanap din, ayan. Kung hindi na kaya o magre-refer siya ng Pilipina, ganyan. Gano'n yung mga nakilala kong mga Pilipino dito. Basta siguro maging mabait ka lang, gawin mo yung trabaho mo ng tama, ganyan. Um Ayun, marami na rin akong kilala ng mga Pilipino na nakapag-petisyon ng kanilang mga, family members. Mas madaling i-petisyon 'pag 18 years old pababa or 60 pataas ata. So, kung halimbawa na meron kayong anak or nanay-tatay na 60+ na ganyan, puwede niyo silang i-petisyon. Yun nga, may mga requirements nga lang na dapat talaga is yung piso nakapangalan sa'yo or yung apartment 'no, dapat yung bahay. And other ano, requirements, hindi na ako sigurado kung ano yung other requirements na 'yan, ayan. So yun pala sa paghahanap ng, mga part-time, puwede kayong maghanap sa Lingo Bongo, isang app yun. Marami. Halimbawa gusto nilang, mag-alaga ka ng bata or ihatid sundo mo yung kanilang anak, sa Lingo Bongo meron din nagpo-post. Sa'kin ang ginagawa ko, pupunta ako sa mga Facebook group. Halimbawa yung town mo is Alcobendas, halimbawa lang ano, dapat alam mo kung saan ka nakatira. Siyempre alam mo 'yan. Halimbawa Alcobendas Facebook group or foro, tapos mag-a-appear dun, mag-ano ka lang, join or unirse, ganyan. Pero dapat kasi, Spanish yung ginagamit nila, dapat talaga meron ka ng alam.
ng konting Spanish. Although dito meron ding mga Spanish, classes 'no. May libre na sa ayuntamiento or yung, munisipyo, meron ding, minimum yung payment. Alam ko may mga Pilipino diyan na nag-aral sa may bandang Usera, and then meron din yung mga church na Pilipino yung parang nagra-run, na meron din silang mga Spanish classes. Nagsisimba rin ako minsan sa may simbahan na malapit sa may Plaza Castilla, i-check niyo 'yan, Plaza Castilla. Merong church doon, and may mga nakapaskil dun na Spanish classes. Ayun, nakita ko din, minsan. Kasi napakaimportante na magkaroon kayo ng Spanish, language, knowledge. Kasi 'pag hindi kayo marunong hablar o kahit un pokito, ganyan, mahihirapan ka when it comes sa pakikipag-communicate 'no, dun sa amo mo. Halimbawa, mag-aalaga ng bata, paano mo siya kakausapin? Lalong-lalo na kung hindi marunong masyadong mag-English yung bata. Although marami naman yung mga bata na magagaling na mag-English 'no. Pero kung halimbawa mag-aalaga ka ng matanda, paano mo siya tutulungan, ganyan, 'di ba? Paano kung nag-request siya tapos Spanish lang yung alam niya? So, dapat marunong ka na, ayan. So, 'yun guys, kahit ano man siguro yung inyong estado pagpasok, para sa'kin ang pinakaimportante is pagkatapos ng 2 taon maghanap kayo ng amo niyo or kumpanya, mag-apply kayo ng Arrigo para magkaroon kayo ng inyong, resident card. After nun, mas okey na yung magiging status ninyo, ayan. 'Pag ano pala, 'pag, bago pa lang kayo dito, I suggest kumuha kayo ng insurance kasi gano'n yung ginawa ng mga kakilala ko. Lalo-lalo na kung wala ka pang, access dun sa public healthcare 'no, kung hindi ka kasi kung wala kang seguridad sosyal kasi nga naka-tourist, visa ka. So, kumuha kayo ng insurance. Meron dito yung mga insurance na puwede kayong kumuha na kahit na passport yung hawak mo. Meron din yung mga bangko na puwede kang kumuha mag-open na kahit passport lang yung kahawak mo. Yung mga padalahan kahit passport lang ata ina-accept nila, okey lang din yun. So, okey naman yung status dito, sabi nga nila, wala naman daw TNT dito sa Espanya, tago ng tago 'no, kasi hindi ka naman hinahanap ng mga pulis or hindi ka naman nila, alam mo yun, ide-deport, something like that. Meron lang yung mga cases na may mga pulis minsan sa mga, metro or mga subway na nagche-check sila 'no, and siyempre kung wala ka pang wala ka pang ano, permit, huwag ka munang lumabas ng Spain, dito ka muna magtiyaga ka, ganyan. Gano'n talaga, eh. Kasi pumasok ka dito ng walang work permit, alangan namang magde-demand ka, 'di ba? Kailangan mong mag-adjust, magsakripisyo. Yung 2 taon mabilis lang naman 'yun. Um, Siguro bago 2 taon mag-gather ka ng mga documents mo, tapos 'pag nag-2 taon ka, let's say siguro more than 2 years, saka ka mag-apply. Kasi kung mag-a-apply ka dito sa Madrid or sa Barcelona, medyo mas matagal yung proseso. So, baka abutin ka ng hanggang 3 taon bago mo makuha yung resident card mo. Hindi porket 2 years ka na ay, yun pala yung ibang ano, pagkakalam ng iba na, "Okey, ano, 2 years na ako sa Spain, legal na ako." Hindi hindi gano'n 'yun. Kailangan mag-a-apply ka ng resident card 'no. Hindi porket 2 taon ka na. And then yun nga, pagkatapos pala ng 2 years, 'pag halimbawa, legal ka na, pagkatapos ng 2 taon puwede ka pong mag-apply ng nationality. Pero siyempre 'pag nag-apply ka ng nationality may mga requirements din 'yan. Una is yung, certificate ng, language certificate or yung DELE, at ang pangalawa ay yung CCSE exam or yung parang cultural exam 'no, na available 'yan sa Instituto Cervantes website. Puwede kayong, mag-book ng schedule, mag-schedule kayo ng exam doon. Marami din namang mga ano, language schools dito na kahit passport yung hawak mo puwede kang mag-aral sa kanila. So ayun, double purpose din or marami ring purpose yung pag-aral ng Spanish. Unang-una, magagamit mo sa work. Pangalawa,
if gusto mong mag-apply ng nationality, kailangan mo yung certificate. Marami na rin tayong mga kapwa dito na sobrang nag-e-effort sila, nag-aaral talaga sila 'no, para mag-apply ng nationality. Pero sad to say, hindi lahat ng mga Pilipino is nag-a-apply or gustong mag-apply ng nationality. Siguro, kasi yung iba meron na silang permanent residency or larga durasyon. 'Pag larga durasyon kasi, 'pag nire-renew mo yung card mo, hindi mo na kailangan ng ano, kontrata. So, happy na sila. Alam mo yun, satisfied na sila. Nakakapag-aral yung anak nila, libre naman yung mga mostly 'no, sa, sa hospital, nakakauwi sila ng Pilipinas, nakakapag-stay sila dun, nakakabalik sila. So, yung iba hindi na nila hangad na magkaroon ng Spanish passport, which is choice naman na nila yon. So, as long na happy siguro sila and then okay. So, gano'n. Meron pa ba kayong ibang question, guys? Again, you can go to our comment section. Don't forget to follow my YouTube channel and you can share yung ating mga videos sa ating mga kapwa Pinoy. Ayun nga, kahit na sobrang busy ako, naghanap talaga ako ng time para gumawa ng mga videos, mga question, mga common questions na nakukuha natin 'no, para sa na mula sa ating mga followers, mga kababayan na gustong pumunta rito sa Spain, kahit nasaang bansa ka man. Um, Ayun nga, ang hirap kasi na alam ko yung hirap na wala kang idea tapos nag-uumpisa ka na, gusto ko mag-Spain pero paano ko siya sisimulan? Aminin na natin, hindi gano'n kadali ang pumunta rito sa Spain, magastos siya. Pero feel ko mare-recover mo naman, yung mga gastos mo 'pag once na nakahanap ka na ng work dito. And risky at kasi hindi naman lahat ng nakakapunta talaga dito is nagtatagumpay 'no. Alam mo 'yun, may consequences din siya. And siyempre nandun yung pagka-homesick mo, yung mga pagkain dito hindi masyadong ano, meron yung pagkaing Pilipino na hindi mo puwedeng makita dito and ano pa, weather, mag-a-adjust ka talaga sa tao. Maraming sakripisyo. Kung titignan natin maganda mag-Spain, maganda mag-abroad, kahit naman sa ibang bansa 'no. Pero siguro hindi nakikita ng karamihan yung loneliness, yung mental health, yung struggle ng mga OFW, yung mga sakripisyo. Imaginin mo yon na Pasko or ganito, wala ka sa Pilipinas. So, it's a matter of sacrifice. Isa rin siguro rason kung bakit ako gumagawa ng mga video na 'to is para, ano ba, mag-share ng options sa ating mga kababayan. Kasi kung halimbawa mag-e-agency ka, talagang mahal 'no. Pero kung halimbawa mag-a-apply ka ng tourist visa tapos i-che-check mo sa website kung anong mga kailangan mo and hindi ka na magbabayad ng agency, mahal din talaga 'pag nag-agency ka pa. And yun nga, walang direct hire. Ayan. Okay, siguro hanggang dito na lang muna itong video na 'to. Um, Part-time, may question pa ba kayo sa part-time? Puwede naman kayo pumunta sa ating comment section. Normally talaga 'pag part-time, normally kakilala. Meron din palang mga agency dito, guys. Meron din akong kilala dati na wala siyang, anong tawag nito, wala siyang papel pero nag-agency pa din naman siya habang naghahanap siya ng work. Okey din naman yun, ayan. Tapos kung para sa'kin, kahit anong region kasi ng Spain, okey din naman siya 'no. 'Pag, ayaw mo ng malamig, do'n ka sa south, sa Malaga, ganyan or sa mga isla-isla, sa Canarias or sa Mallorca, baka gusto mo do'n mag-work or sa Valencia, mas mainit ng konti. Pero 'pag sa lamig naman 'pag sa north naman, kung sa País Basco, Galicia, laging umulan. Pero marami pa ding mga Pilipino yung nando'n pa din sila. Ayun, ayun, hanggang dito muna siguro itong video na 'to. Again, kung meron kayong katanungan, nandiyan lang naman yung comment section natin. Maraming salamat sa inyo. Alam kong dumadami na yung aking, mga followers and supporters 'no, sa Facebook at saka sa aking, YouTube channel. So, hanggang sa muli,
Ito na naman si Nathaniel and adios.